Ilabas mo ang video na yan, Mateo. Ngayon din ipakita mo sa babaeng ito ang kanyang tunay na mukha. Ang tinig ni Doña Consuelo ay parang latay ng latigo na bumaon sa katahimikan ng malawak na dining hall. Sa gitna ng hapagkainang puno ng mga mamahaling putahe at mababangong bulaklak para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal, napatigil si Tessa. Hawak pa niya ang isang asul na folder ang mga dokumento ng kanyang huling mana mula sa kanyang mga magulang na kapipirma lamang niya kanina bilang regalo sa asawa upang isalba ang kumpanya nito mula sa pagkalugi. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa pananabik na makitang ngumiti si Mateo ay biglang nanigas. Mateo, anong ibig sabihin nito? It's our anniversary. Ang tinig ni Tessa ay halos pabulong isang pagsusumamo na sana ay nagbibiro lamang ang kanyang biyanan. Ngunit walang biro sa mga mata ni Mateo. Humakbang siya paitaas ang muka ay balot ng puot na tila matagal na niyang kinikimkim. Sa isang pindot sa remote control, ang malaking screen sa dingding ay nagpakita ng isang malabong video. Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Tessa pumasok sa isang madilim na silid ng hotel kasama ang isang lalaki. Ang mga hagik-hik, ang mga malalaswang sulyap lahat, ay tila totoo lahat, ay tila mantsa na isinasabog sa kanyang pagkatao. You're a disgrace, Tessa, ang malamig na sabi ni Mateo. Habang abala ako sa pagpapatakbo ng negosyo, abala ka naman sa pakikipagtalik sa iba. At ngayon magpapanggap kang biktima. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tessa. Hindi ito galing kay Mateo kundi kay Consuelo. Ang sakit ay gumuhit hindi lamang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang dumi-dumi mo, sigaw ng matanda. Sa tingin mo ba hahayaan kitang manatili sa pamamahay na ito sa pamilyang De La Vega hinding-hindi? Ngayong gabi rin lalayas ka. Ipapatawag ko ang mga gwardya para kalad ka rin kapalabas kung hindi ka gagalaw. Naramdaman ni Tessa ang pag-ikot ng paligid. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig, ang mga papel na naglalaman ng kanyang buong kinabukasan ay nagkalat sa paanan ni Mateo. Doon nakita niya ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang asawa. Sa isang iglap na intindihan niya. Ang video, ang iskandalo, ang galit, lahat ng ito ay isang maruming dula upang makuha ang kanyang pirma at itapon siya ng walang kahit na anong karapatan. Mateo, please, ang mga bata. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni na Miguel at Mia mula sa itaas. Tinatawag ang kanilang ina habang pilit na kinukulong ng mga yaya sa loob ng kwarto. Wala kang karapatan sa mga anak ko, ang bulyaw ni Mateo. Ang bawat salita ay tila saksak ng kutsilyo. You are an unfit mother, isang masamang impluensya. Don't you dare touch them ever again. Ang katahimikan ng mansion ay napalitan ng tunog ng mabilis na pagbagsak ng ulan sa labas. Ipinakakaladkad siya ng mga tauhan ni Mateo patungo sa malaking pinto. Walang saplot sa paa, suot pa rin ang kanyang bestidang pang-anibersaryo na ngayon ay lukot-lukot na itinulak si Tessa palabas ng gate. Ang ibakal na pinto ay nagsara ng may mabigat na tunog, hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang De La Vega. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang bawat patak ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit mas mahapdi ang katotohanang ang taong hiningan niya ng katarungan, ang siya palang bumasag sa kanyang mundo. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng pagkakanulo. Habang nakatingin sa naglalakihang ilaw ng mansyon, na dati niyang itinuring na tahanan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pamilya para lamang sa pera at kapangyarihan? At sa gitna ng kawalan, saan pa ba kukuha ng lakas ang isang pusong winasak at ninakawan ng lahat, pati na ng sarili niyang mga anak? Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa balat ni Tessa habang siya ay naglalakad ng walang direksyon sa gilid ng highway. Ang kislap ng mga sasakyang dumadaan ay nagpapaalala sa kanya ng mga diamanteng kinuha sa kanya ng pamilya De La Vega, mga bagay na wala ng halaga kumpara sa mga anak na iniwan niyang umiiyak. Ang kanyang hininga ay gumuho sa isang gulo ng panginginig, hanggang sa isang pares ng mga sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Ma'am Tessa, Diyos ko, ma'am, kayo ba yan? Isang tinig na pamilyar, punong-puno ng pag-aalala, ang bumasag sa hagupit ng bagyo. Inangat ni Tessa ang kanyang paningin. Sa ilalim ng isang kupas na payong nakatayo si Mang Jose, ang dating trooper ng kanyang ama,
na tinanggal ni Mateo ilang taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng matanda ay nababakas ng gulat at habag habang tinitingnan ang dating senyora na ngayon ay tila isang basang sisew na itinapon sa kalsada. Mang Jose, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi bago tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya naramdaman ang pagbuhat sa kanya, ang tanging natira sa kanyang pandama ay ang amoy ng luma at mamasamasang upuan ng isang bulok na sasakyan. Nang muling magmulat ng mata si Tessa, hindi ang puting kisame ng kanyang kwarto sa Makati ang bumungad sa kanya. Sa halip, isang madilim na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero ang kanyang nakita. Ang tunog ng ulan sa bubong ay hindi na isang banayad na kanta, kundi isang nakabubulag na ingay na tila gustong wasakin ang bahay. Ang hangin ay amoy usok tuyong isda at ang maasim na halimuyak ng estero. Dahan-dahan lang iha, uminom ka muna nito, ang sabi ng isang matandang babae habang inaalalayan siyang maupo. Siya si Lola Rosa, ang kapatid ni Mang Jose. Ang kanyang mga kamay ay magaspang puno ng kalyo mula sa dekada ng pagtitinda sa palengke, ngunit ang haplos nito sa noo ni Tessa ay mas malambot pa sa pinakamahal na seda sa mansion. Nasaan ako't tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Nasa tondo ka, iha. Ligtas ka rito kahit maliit at masikip. Sagot ni Lola Rosa. Isang maliit na electric fan ang umiikot sa sulok, naglalabas ng tunog na tila humihingal sa pagod. Napatingin si Tessa sa kanyang paligid. Ang sahig na kawayan ay may mga butas at ang tanging naghihiwalay sa kanila sa kalsada ay isang manipis na kurtina. Kumpara sa air-conditioned na silid niya, noon ang init dito ay tila dumidikit sa balat. Ang bawat sigaw ng mga bata sa labas at ang tunog ng mga tricycle na dumadaan ay tila sumusumbat sa kanyang bagong katotohanan. Naduduwal siya sa amoy nahihilo sa ingay at ang kanyang buong katawan ay nagniningas sa lagnat. Huwag mong tignan ang dumi sa paligid, Tessa. Tignan mo ang tibay ng mga taong nakatira dito, wika ni Lola Rosa habang hinahati ang isang pirasong pandesal. Kahit anong bagyo ang dumaan, hindi kami natitibag dahil alam naming walang ibang tutulong sa amin kundi ang isa't isa. Inabot ni Lola Rosa ang kalahati ng pandesal kay Tessa. Yun na marahil ang tanging pagkain na natitira sa kanilang hapag, ngunit ibinigay ito sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sa simpleng pagkain iyon, naramdaman ni Tessa ang isang bagay na hindi niya nahanap sa loob ng 15 taon sa mga De La Vega, ang tunay na pagkalinga. Babalik ako sa kanila, Lola Rosa. Kukunin ko ang mga anak ko, pangako ni Tessa, habang pilit na nilunok ang tinapay na tila nakabara sa kanyang lalamunan. Para makabangon, kailangan mo munang tanggapin na nasa lupa ka na, iha. At mula sa lupa, doon nagsisisimula ang pinakamatibay na pundasyon, payo ng matanda. Lumipas ang ilang araw na puno ng panghihina at panaginip tungkol sa kanyang mga anak. Ngunit isang hapon, habang nakaupo si Tessa, malapit sa maliit at maingay na telebisyon ni Lola Rosa, isang balita ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa screen nakita niya si Mateo na nakasuot ng mamahaling barong, nakangiti sa harap ng mga kamera. Katabi niya ang isang batang babae, si Bianca, na ipinakikilala bilang kanyang bagong katuwang sa negosyo at liwanag ng kanyang buhay pagkatapos ng isang mapait na hiwalayan. We are moving forward for the sake of the children, ang sabi ni Mateo sa reporter, habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Bianca, sa paraang tila matagal na silang magkasama. Nabitawan ni Tessa ang basong plastic na hawak niya. Ang tubig ay tumapon sa sahig, gumagawa ng isang maliit na lawa sa pagitan ng kanyang mga paa. Ang apoy ng lagnat sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi lamang pala ang kanyang yaman ang kinuha, pinaplano na rin nilang burahin siya sa alaala ng kanyang mga anak. Sino ang babaeng yan, Mang Jose? Tanong ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nakapako sa telebisyon. Siya ang anak ng mayor sa kabilang bayan, ma'am. At balita ko matagal na silang may ugnayan bago pa man kayo pinalayas. Bulong ni Mang Jose na may halong galit. Tumayo si Tessa kahit nanginginig pa ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati mula sa gitna ng karalitaan ng Tondo. Alam niya ang labang ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paniningil. Ang bawat pangako ni Mateo noon ay tila isang matamis na kanta, ngunit ngayon ay naramdaman ni Tessa na ang bawat salita
ay may kalakip na lason. Naalala niya kung paano lumuhod si Mateo sa harap ng kanyang ama nangangako ng katapatan habang ang mga mata nito ay nakatitig sa mga titulo ng lupa at bank books ng pamilya ni Tessa. Hindi pag-ibig ang nagdala sa kanya sa altar, kundi ang sakim na hangaring isalba ang naghihingalong pangalan ng mga De La Vega, gamit ang pawis at dugo ng kanyang mga magulang. Huwag mong hayaang kainin ka ng iyong alaala, iha. Ang nakaraan ay parang amag sa dingding kapag hindi mo nilinis hihina ang buong bahay. Paalala ni Lola Rosa habang pinapanood si Tessa na pilit na itinatali ang kanyang buhok gamit ang isang lumang lastiko. Nagpasya si Tessa na hindi na siya ang Mrs. De La Vega na kilala ng lahat. Sa tulong ni Lola Rosa, nakahanap siya ng mga lumang damit na malalaki at kupas ang kulay. Tinanggal niya ang kanyang mga mamahaling alahas at pinalitan ito ng simpleng krus na gawa sa kahoy. Ngayon siya na si Ate Te, isang tahimik na babaeng naghahanap ng bagong simula sa masikip na eskinita ng Tondo. Isang umaga habang bumibili ng luyo sa palengke, napatigil si Tessa sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng bigas. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Aling Berta, ang kanilang mayordoma sa mansyon na tumestigo, laban sa kanya ay nandoon. Nakasuot ito ng magandang alahas na tila galing sa bonus na ibinigay ni Consuelo. Nakikipagkita si Berta sa isang lalaking naka-uniforme ng security agency ng mga De La Vega. Siguraduhin niyo lang na walang makakaalam, bulong ni Berta habang tumatanggap ng isang makapal na sobre. Sabi ni Doña Consuelo, siguraduhin niyo ring malinis ang record ng lahat ng mga CCTV noong gabi ng anibersaryo. Napakuyom ang mga palad ni Tessa. Ang galit na kanina lang ay malamig ay biglang nagliyab, hindi lamang pala siya pinalayas. Binubura rin nila ang lahat ng ebidensya na maaaring magpatunay ng kanyang kawalang sala. Gusto niyang sumugod, gusto niyang hilingin ang sobre, ngunit alam niyang wala siyang laban sa pisikal na lakas. Kailangan niyang gumamit ng ibang armas ang kanyang talino. Pagbalik sa maliit ng silid ni Lola Rosa, nakita ni Tessa ang isang lumang typewriter sa sulok puno ng alikabok at kalawang. Ibinigay ito sa kanya ni Mang Jose mula sa mga gamit na naisalba sa bodega ng ama ni Tessa. Ang bawat pindot sa mga letra ay lumilikha ng isang mabigat at tuyong tunog, ngunit para kay Tessa, ito ang tunog ng kanyang pagbabalik. Nagsimula siyang sumulat. Noong una ay mga simpleng liham para sa mga kapitbahay na hindi makakuha ng permit o mga reklamo para sa mga manggagawang hindi binabayaran ng tama. Hindi nagtagal kumalat ang balita sa Tondo, may isang atete na kayang makipaglaban gamit ang mga salita sa papel. Salamat po, atete. Dahil sa sinulat nyo, natanggap ko na ang separation pay ko sa pabrika. Ang pasasalamat ng isang lalaki habang nag-aabot ng ilang pirasong saging bilang kabayaran. Sa bawat dokumentong natatapos niya, nararamdaman ni Tessa na unti-unting nabubuo ang kanyang nadurog na dangal. Hindi na siya ang biktima, siya na ang nagiging sandigan ng iba. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong tungkulin, nananatili ang takot na baka mahanap siya ng mga tauhan ni Mateo. Alam niyang hindi titigil si Consuelo hanggat hindi siya tuluyang nawawala sa mundong ito. Isang gabi habang tinatapos ni Tessa ang isang legal advice para sa isang byuda, naramdaman niya ang isang malamig na hangin mula sa pintuan. Ang kurtina na nagsisilbing harang ay dahan-dahang hinawi ng isang hindi kilalang kamay. Isang matangkad na binata ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay matalimpuno ng pagdududa at ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang legal advice na sinulat ni Tessa kaninang umaga. Sabi nila ikaw daw ang tumutulong sa mga mahihirap dito. Ang boses ng lalaki ay malalim at walang emosyon. Pero ang tanong, sino ang tutulong sa iyo kapag nalaman nila kung sino ka talaga, Mrs. Tessa De La Vega? Nabitawan ni Tessa ang hawak na pluma. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, tanging ang tunog ng paghinga ng lalaki ang naririnig. Ang kanyang lihim na akala niya ay naitago na sa putik ng tondo ay nabunyag sa isang iglap. Kaya, napatigil ang tibok ng puso ni Tessa. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging handa sa pagtakas, ngunit sa sikip ng maliit na silid ni Lola Rosa, wala siyang mapupuntahan. Ang tingin ng binata ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang maskara bilang si Atete. Sino ka, anong kailangan mo? Ang boses ni Tessa ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa takot,
na baka ito na ang katapusan ng kanyang pansamantalang katahimikan. Ang binata ay bahagyang ngumisi, isang ngising walang bahid ang saya, kundi puno ng pait. Ako si Nacho, at huwag kang mag-alala, hindi ako inutusan ni Mateo. Sa katunayan, mas gusto ko pa siyang makitang gumagapang sa putik kaysa sayo. Ibinaba ni Nacho ang dalang papel sa ibabaw ng typewriter. Nabalitaan ko ang ginagawa mo rito, ang pagtulong mo sa mga manggagawang tinanggal sa De La Vega Manufacturing. Ang tatay ko isa sa mga biktima ni na Mateo. Namatay siya sa sama ng loob habang ikaw nung mga panahong iyon ay nakaupo sa loob ng mansyon at nagbubulag-bulagan. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal kay Tessa. Ang mura ng katotohanan ay bumaon sa kanyang dibdib. Totoo ang sinabi ni Nacho. Sa loob ng 15 taon, naging bahagi siya ng isang sistemang nambibiktima ng maliliit na tao kahit pa ang tanging kasalanan niya ay ang manahimik para sa kapayapaan ng kanyang pamilya. Patawad! Ang tanging naisagot ni Tessa habang nakayuko. Hindi ko alam. Ang hindi pagkaalam ay hindi sapat na dahilan, Mrs. De La Vega. Ang sagot ni Nacho ng ngayon ay mas lumapit sa kanya. Pero nandito ako hindi para sarsalan ang sugat mo. Nandito ako dahil meron akong kailangan at ikaw lang ang makakapagbigay nito. Ang talino mo sa batas. Ang kakayahan mong makita ang mga butas na hindi nakikita ng iba. Inilahad ni Nacho ang kanyang plano. Gusto niyang maglunsad ng isang malaking kaso laban sa kumpanya ni Mateo para sa mga illegal na pagtanggal sa trabaho at hindi pagbabayad ng tamang benepisyo. Ngunit kailangan niya ng isang utak, isang abogado na marunong lumusot sa mga teknikalidad ng batas. Kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyong nakukuha ko mula sa loob ng kumpanya, bulong ni Nacho. Alam ko kung paano pasukin ang kanilang mga servers. Alam ko kung saan itinatago ni Consuelo ang kanyang mga lihim na transaksyon. Magtulungan tayo, katarungan para sa mga manggagawa at paghihiganti para sa iyo. Nag-alinlangan si Tessa. Ang mapagpakipag-alyansa sa isang taong puno ng galit ay parang paghawak sa isang nagniningas na uling. Ngunit nang maisip niya ang kanyang mga anak sina Miguel at Mia na ngayon ay kasama ng isang impostorang si Bianca, ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matigas na kapasyahan. Gagawin ko, ang sabi ni Tessa nang may determination. Pero may isang condition. Walang baulok. Gagamitin natin ang batas. Gagamitin natin ang katotohanan. Isang tipid na tumango si Nacho. Sa gitna ng dilim at amoy ng lumang papel, isang lihim na kasunduan ang nabuo. Upang mas mapadali ang kanilang trabaho, nagsimulang mag-ayos si Nacho sa isang sulok ng silid. Gamit ang mga lumang kahon ng prutas, gumawa siya ng isang pansamantalang lamesa para sa typewriter ni Tessa. Habang pinapanood ni Tessa ang bawat galaw ni Nacho, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay pinalayas, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Salamat, Nacho, ang mahinang sabi ni Tessa habang tinitingnan ang bagong gawang lamesa. Huwag kang magpasalamat sa akin, ang sagot ni Nacho nang hindi tumitingin. Magpasalamat ka kapag nakita na nating nakasuot ng kulay kahel na uniforme si Mateo De La Vega. Bago umalis si Nacho, may iniwan siyang isang maliit na USB drive sa ibabaw ng lamesa. Tignan mo ang laman niyan kapag handa ka na. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong magmadali. Nang isaksak ni Tessa ang drive sa lumang laptop na hiniram ni Nacho, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang serya ng mga litrato mula sa social media ang bumungad sa kanya. Larawan iyon ng kanyang mga anak sa isang marangyang party. Ngunit sa isang litrato nakita niya si Bianca na mahigpit na nakahawak sa braso ni Miguel at ang bata ay tila nanginginig sa takot habang pilit nang ngumingiti sa harap ng camera. Naramdaman ni Tessa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga anak ay hindi lamang ninakawan ng ina, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang halimaw. Miguel, Mia, ang bulong ni Tessa habang hinahaplos ang screen. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa keyboard, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang handang sunugin ang mundo para lamang mabawi ang kanyang mga anak. Ngunit sa ilalim ng mga litrato, may isang file na may pamagat na project replacement. Nang buksan niya ito, isang dokumento, ang lumabas na nagpapatunay na plano ni Mateo at Consuelo na tuluyang tanggalin ang pangalan ni Tessa sa birth certificates ng mga bata at palitan ito ng pangalan ni Bianca sa pamamagitan ng isang illegal na proseso ng adoption.
Gaano kalayo ang kayang marating ng kasamaan ni na Mateo? At kakayanin ba ni Tessa na pigilan sila bago tuluyang mabura ang kanyang pagkakakilanlan sa buhay ng sarili niyang mga anak? Sa loob ng bakuran ng mansion ng mga De La Vega, ang apoy ay sumasayaw ng may kalupitan. Ang itim na usok ay pumapailan lang sa madilim na langit ng Makati bitbit ang mga abo ng mga alaala ni Tessa. Isa-isang itinatapon ni Doña Consuelo, ang mga mamahaling damit, mga paboritong libro, at maging ang mga litrato ni Tessa sa naglalagablab na tumpok ng basura. Wag po lola, mami ko po yan. Ang iyak ni Mia ay tila punyal na humihiwa sa katahimikan. Nakakapit ang bata sa laylayan ng saya ni Consuelo habang si Miguel naman ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang maliit na kamao ay nakakuyom habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Tumigil ka, Mia. Ang babaeng iyon ay patay na para sa pamilyang ito. Ang boses ni Consuelo ay malim at walang bakas ng awa. Dapat niyo nang kalimutan ang pangalan niya. Mula ngayon si Bianca na ang ituturing ninyong ina. Siya ang maglilinis sa mansyang iniwan ng inyong totoong ina sa pangalang De La Vega. Eksaktong dumating si Mateo mula sa opisina. Napatigil siya nang makita ang apoy at ang kanyang mga anak na halos himatayin na sa kaiiyak. Isang bahid ng pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha nang makita ang isang nasusunog na litrato, ang kanilang wedding photo na nooy puno pa ng ngiti. Mom, kailangan ba talagang gawin ito sa harap ng mga bata? Ang mahinang tanong ni Mateo. Tumingin si Consuelo sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng manipulasyon. Mateo, listen to me. Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa kinabukasan ni na Miguel at Mia. Kapag nakikita nila ang mga gamit na yan, maaalala lang nila ang kahihiyang ibinigay ng asawa mo sa atin. We need a clean slate. Bianca is waiting for you inside. Siya ang babaeng may dangal na dapat mong iharap sa lipunan. Hinawakan ni Consuelo ang balikat ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malumanay pero mapanganib. Don't feel guilty, anak. Tessa chose this. Siya ang nagtaksil, hindi ba siya ang sumira sa pamilyang ito? Hayaan mong ang apoy na ito ang tumapos sa nakaraan. Nang makapasok sila sa loob, naiwan ang mga bata sa ilalim ng pangangalaga ni Bianca. Nang masiguro ni Bianca na wala na sina Mateo at Consuelo sa paligid ang kanyang matamis na ngiti, ay biglang naglaho. Hinila niya si Mia sa braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng bata. Tumigil ka na sa pag-iyak, munting bruha. Kung ayaw mong ikaw ang isunod ko sa apoy na yan, bulong ni Bianca, ang boses ay puno ng puot. Mula ngayon, kapag tinanong kayo ng daddy niyo, sasabihin niyo na masaya kayo sa akin. Maliwanag. Sa gitna ng takot, mabilis na tumakbo si Miguel patungo sa kanilang silid. Pumasok siya sa loob ng cabinet at mula sa pinakasulok ng kanyang unan, inilabas niya ang isang maliit at lumang panyo. Iyon ang panyong naiwan ni Tessa bago siya pinalayas. Amoy pa rin nito ang pabango ng kanyang ina, ang amoy ng lavender at pagmamahal. Isiniksik ni Miguel ang kanyang mukha sa panyo, sinusubukang langhapin ang bawat hibla nito habang tahimik na humihikbi. Ang maliit na piraso ng tela ang tanging sandigan niya sa gitna ng impyernong kinasadlakan nila. Samantala sa isang maliit na kanto sa tondo, nakaupo si Tessa sa harap ng laptop ni Nacho. Ang kanyang mukha ay maputla habang nakasuot ng earphones. Nakuha ni Nacho ang isang audio recording mula sa isang nakatagong device na itinanim niya sa loob ng mansion. Narinig ni Tessa ang lahat. Ang bawat salita ni Consuelo, ang pagsang-ayon ni Mateo, at ang malupit na pagbabanta ni Bianca sa kanyang mga anak. Ang bawat hagulhol ni Mia ay tila isang dagok sa kanyang dibdib na nagpapadugo sa kanyang puso. Hayop kayo! Bulong ni Tessa, ang kanyang boses ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagdurusa. Mga hayop kayo! Hinawakan ni Nacho ang balikat ni Tessa. Ngayon alam mo na, Tessa, hindi sapat ang legal na laban lang. Kailangan nating ilabas ang tunay na demonyo sa loob ng bahay na yan. Hindi ko na kayang maghintay, Nacho. Ang mga anak ko. Pinahihirapan nila ang mga anak ko. Ang sabi ni Tessa, ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa galit na mas matindi pa sa apoy na sumunog sa kanyang mga gamit. Bago pa man makasagot si Nacho, tumunog ang telepono nito. Isang mensahe ang dumating, isang litratong kuha mula sa isang surveillance camera sa isang pribadong restaurant sa Makati. Sa litrato makikita sina Mateo at Consuelo na masayang nakikipagkamay sa isang matandang lalaki. Siya si Mayor Ferdinand Valderrama, ang pinakamakapangyarihang politiko sa kanilang probinsya at ang ama ni Bianca.
Ngunit may isang dokumento sa ibabaw ng kanilang hapag na kitang-kita ang pamagat Agreement for Transfer of Public Funds. Namilog ang mga mata ni Tessa. Hindi lang ito tungkol sa pamilya, hindi lang ito tungkol sa mana. Ang mga De La Vega ay kasangkot sa isang malaking nakawan sa kaban ng bayan at ang pagpapakasal ni Mateo kay Bianca ang kanilang paraan upang malinis ang kanilang mga kamay. Nacho, tignan mo ito, turo ni Tessa sa litrato. Kaya pala ganoon sila kadesperado na alisin ako. Dahil alam nilang bilang isang abogada, hinding-hindi ko hahayaang gamitin nila ang kumpanya para sa krimeng ito. Ngunit sa gilid ng litrato, may isang anino ng isang tao na nakatayo malapit sa pinto ng restaurant. Isang lalaking nakasuot ng itim, at ang kanyang tingin ay diretso sa camera, tila alam niyang may nagmamasid sa kanila. Sino ang lalakan? Tanong ni Tessa, ang kanyang dibdib ay muling kinabahan. Hindi ko alam ni... Sagot ni Nacho, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Pero kung sino man siya, mukhang hindi lang tayo ang nagmamasid sa mga De La Vega. At mukhang may mas malalim pang sikreto ang mansion na iyon kaysa sa inaasahan nating dalawa. Ang bawat pindot ni Tessa sa keyboard ng lumang laptop ni Nacho ay tila isang bala na kanyang pinapakawalan patungo sa puso ng De La Vega Manufacturing. Sa ilalim ng mga pangalang Justice Seeker at Tone the Voice, unti-unti niyang inilalabas sa social media ang mga serye ng maliliit na dokumento, mga payslip na hindi tugma, mga reklamo tungkol sa kakulangan ng safety gear at mga kwento ng mga manggagawang tinanggal ng walang sapat na dahilan. Hayaang nating kumulo ang tubig bago natin isalang ang karne ka. Bulong ni Tessa habang nakatitig sa monitor. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na puno ng malamig na determinasyon. Magaling, Tessa. Marami nang nagtatanong sa comment section kung bakit tahimik ang opisina ni Mateo tungkol dito. Sabi ni Nacho habang nag-aayos ng kanilang kagamitan. Pero hindi sapat ang ingay sa internet. Kailangan natin ang original na hard copy ng Blue Ledger ni Consuelo. At alam nating nasa loob iyon ng kanyang pribadong safe sa opisina sa Makati. Isang mapanganib na plano ang nabuo. Kinabukasan, ang marangyang lobby ng De La Vega Tower sa Makati ay pinasok ng dalawang tao na nakasuot ng uniforme ng isang land surveying company. Si Tessa ay nakasuot ng makapal na salamin, isang maikling wig at face mask, habang si Nacho naman ay bitbit ang mga kagamitan sa pagsukat. Habang naglalakad sa mga pasilyo na dati niyang tinatahak bilang asawa ng may-ari, naramdaman ni Tessa ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy mamahaling pabango at kapangyarihan. Isang mundo na dati ay sa kanya pero ngayon ay tila isang dayuhan siya. Nang dumaan sila sa harap ng opisina ni Mateo, narinig niya ang boses nito na sumisigaw sa loob. I don't care about those rumors. Just delete those posts and fire the social media manager, ang bulyaw ni Mateo. Napakuyom ang mga kamay ni Tessa sa ilalim ng kanyang vest. Gusto niyang pumasok at isumbat dito ang lahat, ngunit hinawakan ni Nacho ang kanyang siko, isang tahimik na paalaala na manatiling kalmado. Nang makarating sila sa archive room sa gilid ng opisina ni Consuelo, mabilis na kumilos si Nacho para i-bypass ang security lock. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, bumukas ang pinto. Hoy, anong ginagawa niyo rito? Ang boses na yon ay matinis at puno ng paghihinala. Si Aling Berta, ang trader na mayordoma, ay nandun may bit-bit na mga dokumento. Nanigas si Tessa, ang kanyang likod ay nakaharap sa matanda. Alam niyang kapag humarap siya, kahit may disguise pa siya, ay baka makilala siya ng babaeng ito na nakasama niya sa loob ng 15 taon. Surveying group po kami, ma'am. May tinitignan lang po kami sa structure ng ventilation. Mabilis na sagot ni Nacho habang humaharang sa paningin ni Berta. Wala namang sinabing may darating na surveyor ngayon. Lalabas na nga kayo bago ko tawagin ang security, sabi ni Berta habang humahakbang palapit. Sa isang iglap, hinila ni Nacho si Tessa patungo sa isang maliit na storage closet sa gilid at isinara ang pinto. Sa loob ng napakasikip at madilim na espasyo, ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso o na tila nakikipagkarera sa kaba. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Nararamdaman ni Tessa ang mainit na hininga ni Nacho sa kanyang noo. Dito ka lang, huwag kang gagalaw, bulong ni Nacho. Ang kanyang boses ay naging malumanay, malayo sa karaniwang matigas na tono nito. Dahan-dahang inayos ni Nacho ang wig ni Tessa na medyo tumagilid dahil sa pagkakahila. Ang kanyang mga daliri
ay bahagyang dumapo sa pisngi ni Tessa, isang haplos na sandaling nagpahinto sa mundo. Sa gitna ng panganib at dilim, tila nagkaroon ng isang golden moment, kung saan ang dalawang sugatang kaluluwa ay nakahanap ng panandaliang sandigan sa isa't isa. Ang mga mata ni Nacho ay nakatitig sa mga mata ni Tessa, tila sinusubukang basahin ang lahat ng sakit na itinatago nito. Salamat, Nacho. Ang halos pabulong na sabi ni Tessa ang kanyang puso ay tumitibok ng hindi maipaliwanag. Nang marinig nilang umalis na si Berta, mabilis silang lumabas at nagmadaling bumaba patungo sa parking lot. Hindi man nila nakuha ang Blue Ledger, nakuha naman ni Nacho ang isang kopya ng schedule ng mga transaksyon ni Consuelo para sa susunod na buwan. Pagbalik sa Tondo, ang tagumpay ng kanilang misyon ay panandalian lamang. Habang binubuksan ni Tessa ang balita sa kanyang cellphone, nakita niya ang isang press conference ni Mateo. "We will not be intimidated by these ghost consultants and anonymous hackers." Ang deklara ni Mateo sa harap ng mga camera, ang kanyang mukha ay balot ng puot. "I have already hired a private investigative firm to find out who is behind these attacks. To whoever you are, prepare yourself. We will find you and we will make you pay." Nabitawan ni Tessa ang kanyang telepono. Ang ghost consultant, alam na ni Mateo na may isang taong naggagabay sa mga manggagawa mula sa anino. Ang bitag na inilaan ni Tessa para sa kanila ay nagsisimulang maging isang bitag din para sa kanya. "Nasaan ang babaeng yan? Ilabas niyo ang abogada kung ayaw ninyong dumanas ng impyerno." Ang sigaw na iyon ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Tondo, kasabay ng tunog ng mararahas na pagkalampag sa mga pintong yero at pagbalibag ng mga plastik na silya sa kalsada. Sa loob ng maliit na dampa ni Lola Rosa, napatayo si Tessa. Ang kanyang kamay na kasalukuyang nagsusulat ng isang petisyon para sa pagpapaospital ng may sakit na anak ng kanyang kapitbahay ay biglang nanginig. Ang kapayapaang sinisikap niyang itayo sa gitna ng karalitaan ay muling giniba ng anino ni Mateo. Tessa, sa ilalim ng sahig, bilis bulong ni Nacho habang hinahila ang isang bahagi ng kawayang sahig. Nararamdaman ni Tessa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang lamig ng tubig baha na pumapasok sa ilalim ng bahay ay dumampi sa kanyang balat habang dahan-dahan silang bumaba ni Nacho para magtago sa madilim at mabahong espasyo. Ang amoy ng putik at kalawang ay tila sumasakal sa kanyang hininga, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Mula sa maliit na siwang ng sahig, nakita ni Tessa ang mga sapatos ng mga lalaking pumasok sa bahay. Mararahas ang kanilang bawat hakbang, tila walang pakundangan sa kahit na anong sagrado sa loob ng tahanan ni Lola Rosa. "Wala kaming tinatagong abogada rito. Umalis kayo sa pamamahay ko." Ang boses ni Lola Rosa ay matatag kahit nararamdaman ni Tessa ang panginginig sa bawat salita nito. "Huwag kang magmalinis, matanda. Alam naming dito siya huling nakita." Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ang narinig ni Tessa. Ang kanyang typewriter, ang kanyang sandata, ay itinapon sa sahig. Narinig niya ang pagtunog ng mga bakal nito habang nagkakalas-kalas, isang tunog na tila sarili niyang mga buto ang nadudurog. Gusto ni Tessa na lumabas. Gusto niyang sumigaw na, "Ako ang kailangan niyo, huwag silang idamay." Ngunit hinawakan ni Nacho ang kanyang kamay ng napakahigpit. Ang init ng palad ni Nacho ay tila nagsasabing, "Huwag ngayon, Tessa. Huwag kang susuko." Sa labas, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ang mga kapitbahay, ang mga labandera, ang mga driver ng tricycle, ang mga tindera na tinulungan ni Tessa ay uwent-unting lumabas at pumaligid sa bahay ni Lola Rosa. Bitbit nila ang kanilang mga tulyasi, mga kahoy na pamalo, at ang tanging sandata nila ang kanilang pagkakaisa. "Umalis na kayo rito, hindi kayo kailangan sa Tondo." Ang sabay-sabay na sigaw ng komunidad, ang tunog ng kanilang pagkakaisa, ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa mga goons ni Mateo. Kahit ang mga armadong lalaki ay tila natigilan sa harap ng dami ng mga taong handang magbuwis ng buhay para sa isang atete. Nang tuluyang umalis ang mga tauhan ni Mateo, dahan-dahang lumabas sina Tessa mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanyang mga damit ay puno ng putik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang sakit na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Nakita niya ang pagkawasak ng bahay ni Lola Rosa, ang tanging lugar na tumanggap sa kanya nang siya ay walang-wala. "Patawad po, Lola Rosa. Patawad po dahil sa akin ay nanganib kayo," iyak ni Tessa habang nililinis ang mga nabasag na kagamitan. Lumapit ang isang batang lalaki, ang anak ng kapitbahay,
na ginawan niya ng petisyon. Inabot nito kay Tessa ang isang maliit na krus na gawa sa tinaling mga straw. Para sa inyo po, Ate Te, sabi ni Nanay, kayo daw po ang anghel namin. Huwag po kayong matakot po, protektahan po namin kayo. Ang golden moment na yon ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Tessa. Sa gitna ng putik at banta ng kamatayan, nahanap niya ang tunay na pamilya. Ngunit kasabay nito ay ang mabigat na pasanin hanggang kailan siya mananatiling panganib sa mga taong nagmamahal sa kanya. Habang nililinis ni Mang Jose ang labas ng bahay, may nakita siyang isang sobrang itim na nakasabit sa kanilang pintuan. Walang pangalan, tanging isang pulang selyo lamang ang nakalagay rito. Inabot ni Mang Jose ang sobre kay Tessa. Pagbukas niya, isang kapirasong papel ang bumagsak. Walang maraming salita, tanging isang pangungusap sa Tagalog na tila isinulat gamit ang matalim na pluma. Ang anino ay hindi makakapagtago sa sikat ng araw. Maghanda ka dahil ang susunod na bagyo ay hindi na ulan ang dala kundi apoy. Napatingin si Tessa kay Nacho. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay muling bumalik. Sino ang nagpadala nito? At bakit tila kilala nito ang bawat hakbang na ginagawa niya? Sa dulo ba ako pa rin ang magiging dahilan ng pagdurusa ng mga taong nagbukas ng pinto para sa akin? Anad. Ang dilim sa loob ng silid ay tila lalong bumigat, tanging ang maliit na apoy ng kandila ang nagbibigay ng anino sa mga mukha ni Tessa at Nacho. Hawak ni Tessa ang itim na sobre, ang bawat daliri niya ay nanginginig habang nakatitig sa matatalim na salitang nakasulat sa papel. Sino ang nagpadala nito? Nacho, ikaw ba? Ang boses ni Tessa ay parang pigtas na kwerdas puno ng pagkabigo. Ikaw lang ang nakakaalam ng bawat kilos ko. Akala ko ba magkakampi tayo? Hindi agad sumagot si Nacho. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa labas, kung saan ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituing, hindi maabot mula sa putik ng tondo. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang kanyang balikat ay tila pasa ng buong daigdig. Ako nga ang nagpadala niyan, ang mahinang pag-amin ni Nacho. Pero hindi para takutin ka. Gusto kitang paalisin dito, Tessa. Dahil kapag nanatili ka, hindi lang ikaw ang madadamay. Pati ang puso ko unti-unti ring nadadamay. Humaharap si Nacho at sa unang pagkakataon, nakita ni Tessa ang mga luha sa mga mata ng binatang akala niya ay gawa sa bato. May inilabas siyang isang lumang notebook mula sa kanyang bag, isang diary na may mga pahinang naninilaw na sa luma. Basahin mo ito, sabi ni Nacho. Iyan ang diary ni Elena, ang nanay ko. Siya ay dating sekretarya ni Doña Consuelo bago siya naging basura sa mata ng mga De La Vega. Dahan-dahang binuklat ni Tessa ang mga pahina. Sa bawat salita, tila naririnig niya ang higbi ng isang babaeng nagmamahal ng tapat, ngunit binalot ng kahihiyan. Isinulat doon kung paano siya ginamit ni Mateo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang panandaliang aliw. At nang malaman ni Consuelo ang tungkol sa pagbubuntis ni Elena, hindi katarungan ang ibinigay sa kanya, kundi ang hiya. Ipinahiya siya sa harap ng maraming tao. Pinalabas na siya ay isang manggagamit at itinapon sa kalsada na walang kahit isang sentimo. Namatay ang nanay ko sa panganganak sa akin habang binubulong ang pangalan ni Mateo. Ang boses ni Nacho ay puno ng puot. Si Mateo de la Vega, siya ang ama ko, Tessa. At ikaw ang asawa ng lalaking pumatay sa pangarap ng nanay ko. Napabitaw si Tessa sa diary. Ang katotohanan ay tila isang malakas na kulog na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking katuwang niya sa paghihiganti ay ang kapatid sa ama ng kanyang asawa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay may dugong de la Vega na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Kaya mo ba ako tinutulungan para gamitin ako laban sa sarili mong ama? Tanong ni Tessa, ang kanyang puso ay nadudurog sa pagtataksil. Noon-on na pag-amin ni Nacho habang lumalapit kay Tessa. Pero nang makita ko kung paano kanila itinapon, nang makita ko ang kabutihan ng puso mo sa tondo, napagtanto ko na pareho lang tayong biktima. Pareho tayong itinapon ng pamilyang iyon dahil hindi tayo pasok sa kanilang perpektong imahe. Doon sa ilalim ng malamapara na liwanag nagtagpo ang dalawang sugatang kaluluwa. Isang golden moment ng pag-iyak ang naganap sa pagitan nila. Walang salita, tanging ang tunog lamang ng kanilang mga hikbi ang bumalot sa silid. Ang sakit ni Tessa bilang asawa at ang sakit ni Nacho bilang anak ay nagsanib, lumilikha ng isang ugnayang mas malalim pa sa pagkakaibigan. Nagyakap sila, isang yakap na hindi puno ng malisya kundi ng pag-unawa sa bigat ng kanilang mga dalahin.
Patawarin mo ako, Tessa. Bulong ni Nacho sa balikat nito. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Magkasama tayo rito, Nacho. Sagot ni Tessa habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ngayon mas lalong dapat nating itumba ang pader ng kasinungalingan ng mga De La Vega. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay muling nagulo nang biglang bumukas ang telebisyon sa sulok na tila may sariling buhay. Isang breaking news ang bumungad sa kanila. Sa screen makikita ang marangyang lobby ng isang hotel sa Makati. Nakatayo si Mateo suot ang kanyang pinakamagandang ngiti habang nakaakbay kay Bianca. Sa harap ng 12-dosenang mga reporter itinaas ni Mateo ang kamay ni Bianca, kung saan kumikinang ang isang dambuhalang brilyante. Tonight, I am proud to announce my engagement to Bianca Valderrama, ang masayang deklara ni Mateo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng kalungkutan, dahil sa maling pag-ibig nahanap ko na ang babaeng tunay na magbibigay ng dangal sa aking pangalan. Sa susunod na buwan kami ay mag-iisang dibdib. Namilog ang mga mata ni Tessa. Ang brilyanteng suot ni Bianca iyon ang pamilyang hiyas ng mga magulang ni Tessa na ninakaw ni Consuelo. At ang mas masakit ang petsa ng kasal na binanggit ni Mateo ay ang mismong kaarawan ng kanilang mga anak na nina Miguel at Mia. Gagamitin nila ang birthday ng mga anak ko para sa kasal nila. Ang boses ni Tessa ay naging malamig na parang yelo. Hindi lang yan, Tessa, ang turo ni Nacho sa background ng screen. Tignan mo kung sino ang nakatayo sa likod ni Mateo. Sa anino ng mga camera nakita ni Tessa ang isang lalaking pamilyar. Ang lalaking nakaitim na nakita nila sa restaurant noon. Ngayon malinaw na ang kanyang muka, siya ang Chief of Police ng Makati, ang taong dapat sana ay magbibigay ng katarungan, ngunit ngayon ay nakangiti habang nakikipagkamay kay Doña Consuelo. Ang bitag ay hindi na lamang para sa kanila. Ang buong sistema ay tila nakakulapul na sa leeg ni Tessa. Gaano pa kalalim ang kailangang hututin ni Tessa para malabanan ang kapangyarihang ito bago tuluyang maging ina ng kanyang mga anak, ang babaeng sumisira sa kanyang alaala. Ang puot kapag hinayaang magtagal ay nagiging isang matalim na sandata. Sa loob ng maliit na silid sa tondo, hindi na luha ang dumadaloy sa mga mata ni Tessa, kundi ang malamig na liwanag ng determinasyon. Ang bawat pahina ng kanyang isinusulat na legal manifesto ay tila bawat baitang ng hagdan patungo sa kanyang muling pagbangon. Hindi na siya ang biktima, siya na ang arkitekto ng sarili niyang katarungan. Ito na ang lahat ng nakuha ko mula sa server ng De La Vega, Tessa, sabi ni Nacho habang inilalapag ang kanyang laptop sa harap ng babae. Ang mga digital footprint ng Swiss bank account. Pero may problema, kailangan natin ng physical key, isang encrypted USB na ang alam ko ay itinago ni Mateo sa isang lugar na hindi basta-basta mahahanap. Tumingin si Tessa sa mga file. Alam ko kung nasaan yun, Nacho. Si Mateo mahilig siyang magtago ng mga mahahalagang bagay sa loob ng mga bagay na tila walang halaga. Noong mga bata pa sina Miguel at Mia, meron silang isang lumang mechanical music box na regalo ng tatay ko. Doon niya itinatago ang mga susi ng vault namin noon. Ngunit bago ang lahat, may isang bagay na hindi na mapigilan ni Tessa. Ang pangungulila ng isang ina ay parang isang sugat na patuloy na kumikirot, humihingi ng gamot na tanging ang yakap ng mga anak ang makakapagbigay. Kinabukasan, suot ang isang malapad na sombrero at simpleng uniforme ng isang janitor, naglakad si Tessa sa paligid ng eskwelahan nina Miguel at Mia. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib nang makita niya ang pamilyar na sasakyan ng mga De La Vega na huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang mga bata. Si Mia ay nakayuko habang si Miguel ay mahigpit na nakahawak sa bag ng kanyang kapatid. Wala na ang kislap sa kanilang mga mata na dati ay tila mga bituin. Mula sa malayo nakita ni Tessa si Bianca na bumaba rin ng sasakyan. Nagpanggap ang babae na inaayos ang buhok ni Mia para sa mga mata ng ibang magulang, ngunit nakita ni Tessa kung paano pinitik ni Bianca ang tenga ng bata nang walang nakatingin. Mia, Miguel, ang halos walang tunog na bulong ni Tessa mula sa likod ng isang puno. Nang sandaling lumingon si Miguel para kunin ang kanyang water bottle, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas ang bata. Ang kanyang maliliit na labi ay nanginig. Sa isang iglap, tila naramdaman ng bata ang init ng kanyang tunay na ina kahit malayo ito. Ito ang kanilang golden moment. Isang sulyap na naglalaman ng libu-libong salita ng pangako at pag-ibig.
Mabilis na lumapit si Tessa kunwari ay naglilinis ng mga tuyong dahon at bumulong nang dumaan ang mga bata sa kanyang malapit. Huwag kayong matakot, malapit na si Mommy. Ang boses ni Tessa ay parang haplos ng hangin. Nakita niya ang pagtayo ng balahibo ni Miguel at ang mabilis na pagpunas nito ng luha bago tuluyang pumasok sa loob ng gate. Ang sakit na makikita silang ganoon ay tila sapat na para pasabugin ang buong mundo ni Tessa, ngunit kailangan niyang maging matatag. Pagbalik niya sa tondo, isang masamang balita ang naghihintay. Si Doña Consuelo sa kanyang katalinuhan sa kasamaan ay hindi naging kampante. Naramdaman ng matanda na may kumikilos sa anino. Gamit ang kanyang kapangyarihan at koneksyon sa korte, naglabas siya ng isang kontrademanda. Habang nag-aayos ng gamit sina Tessa at Nacho, isang lalaking naka-uniforme ng korte ang kumatok sa pintuan ni Lola Rosa. Bitbit nito ang isang puting sobre na may selyo ng gobyerno. Para kay Mrs. Tessa de la Vega, ang malamig na sabi ng lalaki. Binuksan ni Tessa ang sobre. Ito ay isang subpina. Idinedemanda siya ng pamilyang de la Vega, ng libel at cyber libel at ang pinakamasakit sa lahat, child abandonment. Sa ilalim ng batas, ang dokumentong ito ay naglalayong tuluyang tanggalin ang kanyang karapatan bilang ina at ipakulong siya bago pa man siya makapagsalita sa harap ng hustisya. Gusto nila akong patahimikin bago pa magsimula ang laban. Sabi ni Tessa, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa subpina hanggang sa malukot ito. Hindi tayo papayag, Tessa, sagot ni Nacho, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng bahay, tila isang buwitreng naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Ang laban ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi lang dangal ang nakataya. Ang kanyang kalayaan at ang kinabukasan ng kanyang mga anak ay nakasabit na sa isang napakamanipis na hibla. May oras pa ba siya para makuha ang huling alas bago siya tuluyang maikulong ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Akala mo ba sapat na ang isang sampal at isang gabing maulan para tuluyan akong ibaon sa limot, Mateo? Ang tinig ni Tessa ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na dahan-dahang humihiwa sa mainit na hangin ng mediation room. Sa loob ng maliit na silid ng korte sa Makati, ang amoy ng lumang papel at ang malamig na buga ng aircon ay tila naging saksi sa isang hindi inaasahang pagtatagpo. Nakaupo sa kabilang panig ng mesa si Mateo, suot ang kanyang mamahaling suit, at si Bianca na nakakapit sa kanyang braso na tila isang linta. Nakatayo naman sa likuran nila si Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang Tessa na pinalayas nilang duguan at basang-basa. Suot ang isang simpleng puting blusa na hapit sa kanyang katawan, at ang kanyang buhok na maayos na nakapusod, naglalabas si Tessa ng isang aura ng kapangyarihan na hindi mabibili ng kahit anong yaman ng mga de la Vega. Tessa, huwag kang magmalinis dito. Ang bulyaw ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pagiging tsuwangwa. You abandoned your children, ikaw ang umalis, ikaw ang nagtaksil, at ngayon ay may gana ka pang magpakita. Para ipahiya ang pamilyang ito, you're just a legal consultant for squatters now. Doon ka nararapat sa putik. Ngumiti ng bahagya si Tessa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang putik ay madaling hugasan, Bianca. Pero ang mantsa ng pagkatao ng isang babaeng pumatol sa lalaking may asawa, kahit anong pabango sa Makati, hindi kayang alisin ang amoy niyan. Enough, ang sigaw ni Consuelo, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang designer bag. Tessa, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang pamilyang de la Vega ay may pangalang dapat protektahan. Ang pagpunta mo rito ay isang malaking pagkakamali. Hindi mo ba iniisip ang kahihiyan, ang hiya na idudulot nito sa mga anak mo? Kung tunay kang ina, tatanggapin mo ang alok naming pera, lalayo ka, at hahayaan mo kaming palakihin sina Miguel at Mia sa paraang marangal. Marangal, ang pag-uulit ni Tessa, ang kanyang boses ay lalong lumalim. Ang pagtuturo sa mga bata na ang kanilang ina ay isang masamang tao, habang ikaw ay nagnanakaw sa kaban ng bayan kasama ang mayor. Yan ba ang tinatawag mong dangal, Doña Consuelo? Nanigas ang buong silid. Ang tunog ng paglunok ni Mateo ay naging malinaw sa katahimikan. Tumingin si Mateo kay Tessa, ang kanyang mga mata
ay puno ng gulat at isang bahid ng takot. Ang Tessa na kilala niya ay tahimik sumusunod at laging nagpaparaya. Ngunit ang babaeng ito ay marunong ng lumaban. Tessa, let's just settle this quietly. Ang mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa pero may halong manipulasyon. Para sa mga bata, I can give you a house a monthly allowance. Just drop the cases and stop this justice seeker nonsense. Tumayo si Tessa. Ang bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa, isang kopya ng draft para sa illegal na adoption na nakuha ni Nacho. Hindi niyo ako mabibili, Mateo. At hinding-hindi ko hahayaang burahin niyo ang pangalan ko sa buhay ng mga anak ko, deklara ni Tessa. Ang mediation na ito ay hindi para sa pakikipag-ayos. Ito ay para sabihin sa inyo sa harap niyo, sisiguraduhin kong sa bawat luha na pumatak mula sa mga mata ni Miguel at Mia, may katapat na taon ng pagdurusa sa loob ng kulungan para sa inyong lahat. Sa gitna ng tensyon, humakbang si Tessa palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ng korte ay tila isang marcha ng tagumpay. Nang dumaan siya sa tabi ni Mateo, hindi niya ito tinapunan ng kahit isang sulyap. Ang kanyang balikat ay matuwid, ang kanyang noo ay mataas. Iyon ang kanyang golden moment, ang pagbawi sa kanyang sarili mula sa anino ng lalaking minahal niya, ngunit winasak siya. Naiwang tulala si Mateo habang pinapanood ang pag-alis ni Tessa. Naramdaman niya ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tila ba ang babaeng itinapon niya sa ulan ay bumalik bilang isang baha na handang tumangay sa lahat ng kanyang itinayo. Don't let her get away with this, Mateo, ang sigaw ni Bianca, ngunit hindi na siya pinakinggan ng lalaki. Paglabas ni Tessa sa gusali, hinanap niya ang pamilyar na motor ni Nacho sa paradahan. Ngunit wala ang binata. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito, ngunit tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot. Nacho, na sa bulong ni Tessa, ang kanyang kaba ay muling bumalik. Sa isang sulok ng paradahan, nakita niya ang helmet ni Nacho na nakalapag sa sahig, may bahid ng dugo at gasgas. Ang kanyang tanging kakampi, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo muli, ay biglang naglaho sa gitna ng kanyang unang tagumpay. May kinalaman ba ang mga De La Vega sa pagkawala ni Nacho? O may mas malalim pang panganib na naghihintay sa kanya sa labas ng pintuan ng korte? Ang bawat hakbang ni Tessa patungo sa loob ng courtroom 4B ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngayon ang araw ng main trial, para sa kasong libel at child abandonment, ang araw na dapat ay magiging katapusan ng kanyang pagdurusa. Suot ang kanyang pinakamalinis na puting damit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hinahanap ng kanyang mga mata ang isang tao. Si Nacho. 3 araw nang hindi nagpapakita ang binata, simula nang mawala ito sa paradahan, ngunit isang mensahe ang natanggap ni Tessa kaninang madaling araw. Nandito na ako. Huwag kang matakot, tatapos natin ito ngayon. Ang mensaheng iyon ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na dibdib. Sa kabilang panig ng silid nakaupo ang pamilya De La Vega. Si Mateo ay hindi makatingin ng diretso habang si Doña Consuelo ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapanganib na ngiti. Ang amoy ng kaba sa loob ng silid ay tila masangsang pa sa amoy ng lumang gusali. Tinatawag ang huling saksi para sa panig ng depensa, ang malakas na anunsyo ng court officer, Mr. Ignacio Nacho Valderrama. Napahinga ng malalim si Tessa. Ito na iyon. Ang ebidensyang hawak ni Nacho, ang mga transaction sa Switzerland at ang pag-amin ni Mateo ang magpapabagsat sa kanila. Ngumiti si Tessa nang makita si Nacho na pumasok. Ngunit napansin niya ang isang bagay, ang binata ay hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig at ang kanyang mga balikat ay tila may pasang mabigat na dalahin. Mr. Valderrama, simula ng abogado ni na Mateo. Kayo po ba ang naging katuwang ni Mrs. Tessa de la Vega sa nakaraang mga buwan habang siya ay nagtatago sa tundo? Opo, maikling sagot ni Nacho. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang makina. At totoo bang sa loob ng mga panahong iyon, inutusan kayo ni Mrs. De La Vega na pasukin ang servers ng De La Vega Manufacturing para gumawa ng mga peking dokumento ng money laundering laban sa kanyang asawa? Nanigas si Tessa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging handa sa isang pagtanggi na hindi dumating. Opo, ay,
Ang boses ni Nacho ay umaling-awngaw sa buong silid. Si Tessa ang utak ng lahat. Siya ang gumawa ng plano para sirain ang pamilya de la Vega. Dahil sa galit niya, sa pagkawala ng kanyang yaman. Ginamit niya ako dahil alam niyang may galit din ako sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging nakabibingi. Narinig ni Tessa ang sarili niyang paghinga na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Sinabi niya sa akin na gagamitin namin ang mga mahihirap sa tondo para magmukha siyang biktima. Chat, pagpapatuloy ni Nacho. Inilabas niya ang isang asul na folder, isang folder na kamukhang-kamukha ng hawak ni Tessa noon. Narito ang mga original na draft na isinulat niya gamit ang kanyang typewriter. Dito nakasulat kung paano niya itatago ang mga nakaw na pera sa isang Swiss account na ipapangalan niya kay Mateo. Nacho, anong ginagawa mo? Ang halos walang tunog na bulong ni Tessa. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang gumuguho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking itinuring niyang kapatid ang tanging sandigan niya sa gitna ng dilim ay ang siyang mismong humuhukay ng kanyang libingan. Tumayo ang abogado ni Mateo, ang mukha ay puno ng tagumpay. Your Honor, maliwanag na ang akusado ay hindi lamang isang abandonment mother, kundi isang mapanganib na kriminal na nagtatangkang manipulahin ang ating sistema ng katarungan. Ang bawat paghampas ng gavel ng hukom ay tila bawat tibok ng pusong pinapatay sa loob ng dibdib ni Tessa. Ang tunog nito ay hindi lamang hudyat ng kaayusan, kundi ang tunog ng muling pagkapanalo ng kasamaan. Sa gitna ng gulo nakita ni Tessa si Mateo na tumingin sa kanya isang tingin na puno ng pangungutya at tagumpay. At sa tabi nito si Doña Consuelo ay dahan-dahang tumatango tila sinasabing, "Sabi ko sa iyo, walang sino man ang nananalo laban sa amin." Nacho, bakit? Tanong ni Tessa. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na hindi dahil sa takot kundi dahil sa hapdi ng pinakamalalim na pagtataksil. Tumingin sa wakas si Nacho sa kanya. Sa isang saglit nakita ni Tessa ang matinding sakit at pagsisisi sa mga mata ng binata. Ngunit mabilis itong naglaho nang makita ni Nacho ang isang tauhan ni Mateo sa likuran na may hawak na isang pamilyar na kwintas, ang kwintas ng namayapang ina ni Nacho. Doon naintindihan ni Tessa ginamit ni Mateo ang huling alaala ni Nacho para baligtarin ito. Dahil ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaibigan natin, Tessa. Ang malamig na sabi ni Nacho bago ito bumaba sa witness stand. Ang mga tao sa gallery ay nagsimulang magbulungan. Ang atete ng tondo ay naging ang halimaw ng Makati sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga kamera ng media sa labas ay tila naghihintay na ng kanyang pagbagsak. Based on the witness testimony and evidence presented, ang deklara ng hukom. The court orders the immediate arrest of Tessa de la Vega for falsification of public documents and child endangerment pending further investigation. Naramdaman ni Tessa ang malamig na bakal ng posas na pilit na ikinakabit sa kanyang mga kamay. Ang bawat hila ng mga pulis sa kanyang braso ay tila hila patungo sa isang bangin na wala ng katapusan. Habang inilalabas siya ng silid, nakita niya ang kanyang mga anak, sina Miguel at Mia, na nakatayo sa may pinto hawak ni Bianca. Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak habang tinitingnan siyang may posas ay ang pinakamabigat na parusang natanggap niya sa buong buhay niya. Mama, ang iyak ni Mia, ngunit mabilis itong tinakpan ni Bianca ng kamay. Nakalabas si Tessa ng korte sa gitna ng pagkislap ng mga flash ng camera at ang sigaw ng mga taong dati ay humahanga sa kanya. Ang ulan ay muling bumagsak, tila tinatawanan ang kanyang kapalaran. Sa gitna ng dilim ng police van, ang tanging natitira kay Tessa ay ang tunog ng nagsasarang pinto. Isang tunog na tila huling hantungan ng lahat ng kanyang pag-asa. Sino ang tunay na nagwagi sa labanang ito? At sa loob ng malamig na selda, mayroon pa bang liwanag na matitira para sa isang inang tinalikuran ng lahat? Pati na ng kanyang sariling katotohanan at time. Ang tunog ng nagsasarang rehas ay tila isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa malamig at malansang pasilyo ng kulungan. Sa loob ng maliit na selda, ang amoy ng chlorine at kalawang ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Tessa. Ang dingding na puno ng mga gasgas at dumi ay malayo sa malambot na wallpaper ng kanyang dating silid sa Makati. Dito ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Abogada pala ito bakit nandito sa kulungan? Mukhang malaki ang ninakaw mo, ha? Ang boses na yon ay galing sa isang matandang preso na may malalaking tattoo sa braso. Dahan-dahang lumapit ang dalawa pang babae. Ang kanilang mga mata ay puno ng pananakot.
Sila ang mga presong binayaran ni Consuelo para siguraduhing hindi magiging madali ang pananatili ni Tessa sa loob. Hindi sumagot si Tessa. Nanatili siyang nakaupo sa isang sulok, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na semento. Ramdam niya ang bawat pasa sa kanyang katawan mula sa marahas na pagkakahila sa kanya kanina, ngunit mas masakit ang sugat sa kanyang puso. Ang mukha ni Nacho, ang mukha ng huling taong pinagkatiwalaan niya, ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Huwag niyo akong hawakan. Ang mahinang sabi ni Tessa nang tangkain siyang sabunutan ng isa sa mga babae. Nandito tayo sa loob dahil sa maling sistema. Huwag nating gawing mas malala ang buhay ng isa't isa. May kung anong autoridad sa boses ni Tessa na nagpahinto sa mga ito. Sa gitna ng dilim, kinuha ni Tessa ang isang maliit na piraso ng uling mula sa sahig. Sa dingding ng selda, nagsimula siyang magsulat ng mga legal na kataga para sa mga kapwa niya preso, mga tips kung paano mapapabilis ang kanilang mga kaso. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang pinakamababang punto, ginagamit pa rin niya ang tanging armas na meron siya para tumulong. Sa labas ng presinto, ang tunog ng mga sigaw at pagpukpok sa mga lata ay naririnig. Sina Lola Rosa at Mang Jose, kasama ang mga taga-tondo, ay hindi umalis. May bitbit silang mga karton na may nakasulat na katarungan para kay Ate Tepad at palayain ang abogada ng mahihirap. Ang kanilang pagkakaisa ay tila isang munting liwanag na pilit na binabasag ang dilim ng gabi. Samantala, sa loob ng isang pribadong silid sa mansion ng mga De La Vega, nakatitig si Nacho sa kwintas ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Katatapos lang ng isang dinner celebration para sa pagkapanalo ni na Mateo, ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila lason sa kanyang lalamunan. Nagawa mo na ang dapat mong gawin, Ignacio, tiyang sabi ni Consuelo habang humihigop ng tsaa. Ngayon, maaari mo nang kunin ang mana na dapat ay para sa nanay mo. Bakit kailangang ipakulong si Tessa, Doña Consuelo? Sapat na ang makuha ang mga dokumentong tanong ni Nacho. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahil ang mga taong tulad niya ay hindi dapat hinahayaang makapagsalita. Sagot ng matanda nang may malamig na ngiti. Nang makaalis si Consuelo, pumasok si Nacho sa library ng matanda. May hinahanap siyang dokumento tungkol sa kanyang ina. Sa likod ng isang malaking painting, nakita niya ang isang maliit na vault. Gamit ang kanyang galing bilang hacker, nabuksan niya ito. Doon nahanap niya ang isang lumang ulat ng pulisya mula sa probinsya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi namatay ang kanyang ina sa sakit o sa panganganak lamang. Nakasaad sa ulat na bago mamatay si Elena, may isang sasakyang pag-aari ng mga De La Vega ang nakitang bumangga sa kanya sa isang madilim na kalsada, at si Consuelo ang nag-utos na huwag dalhin ang babae sa ospital. Diyos ko! Bulong ni Nacho. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Hindi si Tessa ang kalaban. Ang pamilyang pinagsilbihan niya sa loob ng 3 araw na pagtataksil ang tunay na pumatay sa kanyang ina. Ipinagpalit niya ang tanging taong tapat sa kanya para sa mga taong pumatay sa kanyang magulang. Mabilis na lumabas si Nacho, bitbit ang ulat. Kailangan niyang ilabas si Tessa. Kailangan niyang itama ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa gate ng mansion, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa loob ng gusali. Ang mga bintana ay nabasag at ang mga apoy ay biglang sumiklab mula sa silid ni na Mateo at Bianca. Ang usok ay mabilis na bumalot sa buong mansyon, tila isang itim na kumot na gustong lumamon sa lahat ng kasamaan sa loob. Kuwabuo padam ang mga bata sa loob. Ang sigaw ng isang katulong, napatigil si Nacho. Sa harap niya, ang mansion ay unti-unting nagiging isang dambuhalang impyerno ng apoy. At sa malayo, narinig niya ang sirena ng mga bumbero na papalapit, ngunit ang bilis ng apoy ay tila walang balak maghintay. Sino ang nagsimula ng sunog? May liligtas ba ni Nacho ang mga anak ni Tessa? Or ito na ang magiging huling bihag ng puot ng mga De La Vega? At sa loob ng selda, naramdaman ni Tessa ang isang kakaibang kaba, tila ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang kalayaan ay walang lasa kung ang puso mo ay naiwan sa loob ng isang nasusunog na impyerno. Nang lumabas si Tessa sa pintuan ng presinto, hindi ang sariwang hangin ang sumalubong sa kanya, kundi ang amoy ng usok na bitbit ng hangin mula sa direksyon ng Makati. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa lamig ng posas, ngunit ang kanyang mga mata
ay nagnininga sa takot para sa kanyang mga anak. Tessa, ang sigaw ni Nacho ay puno ng pait at pagsisisi. Nakatayo siya sa tabi ng isang lumang sasakyan, ang kanyang mukha ay may mga bakas ng uling at ang kanyang braso ay may benda. Hindi nakapagsalita si Tessa. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at dumarating ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Nacho. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Nasaan ang mga anak ko, Nacho? Nasaan sina Miguel at Mia? Ang hiyaw ni Tessa, ang kanyang boses ay pigtas na sa sobrang pag-aalala. Ligtas sila, Tessa. Inilabas ko sila bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang buong mansion, ang mahinang sagot ni Nacho habang nakayuko. Nasa pangangalaga sila ni Mang Jose sa isang ligtas na lugar sa labas ng Maynila. Sinunog ni Bianca ang kwarto nyo para itago ang mga dokumento ng korupsyon nila, pero hindi niya alam na mas mabilis ang katotohanan kaysa sa apoy. Dahan-dahang lumuhod si Nacho sa harap ni Tessa sa mismong semento ng kalsada. Patawarin ko, nabulag ako ng galit. Pinatay nila ang nanay ko, Tessa. Si Consuelo ang nag-utos na patayin ang nanay ko. Ginamit nila ako para saktan ka, ang tanging tao na tunay na nagpakita sa akin ng malasakit. Napatigil si Tessa. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila nakatagpo ng isang dambuhalang pader ng pait. Nitigan niya ang binatang nakaluhod sa kanyang paanan, isang batang nawalan ng ina, isang lalaking nagkamali dahil sa sobrang paghahangad ng katarungan. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Nacho. Tumayo ka, Nacho, bulong ni Tessa. Ang kanyang boses ay puno ng pagod pero may halong pagpapatawad. Hindi natin maibabalik ang nakaraan sa pamamagitan ng pagluha. Kung gusto mong bumawi, tulungan mo akong tapusin ang laban na ito. Ngayon din. Ito ang kanilang golden moment, isang yakap ng pagkakaisa sa gitna ng pagkawasak. Hindi ito yakap ng langman, kundi yakap ng dalawang sundalong handang sumabak sa huling labanan. Ang pagpapatawad ni Tessa ay naging mitya ng isang bagong pag-asa. Mayroon akong nakuha bago sumabog ang mansion. Sabi ni Nacho, habang inaabot ang isang maliit na mechanical music box, ang lumang laruan na binanggit ni Tessa noon. Nasa loob nito ang huling alas natin. Gamit ang isang maliit na distornilyador, binuksan ni Tessa ang ilalim ng music box. Doon nakatago sa loob ng isang maliit na velvet na tela ay isang encrypted USB drive na may kulay ginto. Iyon ang digital key para sa Swiss account, ang ebidensyang magpapatunay na ang bawat sentimong ginamit ni Mateo at Consuelo ay galing sa nakaw na yaman ng bayan at ng pamilya ni Tessa. Hindi nila alam na nakuha natin ito. Sabi ni Tessa, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa determinasyon. Akala nila ay natupok na ng apoy ang lahat ng ebidensya. Ano ang plano natin? Tanong ni Nacho. Pupunta tayo sa Supreme Court, sagot ni Tessa. Hindi na tayo dadaan sa mababang korte na kontrolado nila. Gagamitin ko ang aking huling koneksyon bilang dating top-notcher at ang mga dokumentong sinulat ko sa tondo. Maghahain tayo ng isang petition para sa writ of amparo at sabay na ilalabas ang lahat ng ito sa harap ng buong bansa. Sa gitna ng gabi, habang ang mansion ng mga De La Vega ay patuloy na nagiging abo, sina Tessa at Nacho ay nagsimulang magtrabaho sa loob ng isang maliit na computer shop sa Tondo. Ang bawat dokumento ay isa-isang nililink, ang bawat video ay inihahanda para sa pagpapasabog ng katotohanan. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa Manila Bay, nakatanggap si Tessa ng isang balita na nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. The Supreme Court has granted an emergency and bank hearing for the De La Vega case, ang anunsyo sa radyo. This is a historic move as the petitioner is claiming state-level corruption and child abuse. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Nacho. Isang boses na puno ng kapangyarihan at pananakot ang nagsalita. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakalabas si Tessa? Ang boses ni Mateo, ngunit may kasamang tunog ng pagkasanang baril sa background. Nandito ako sa kinaroroonan ng mga anak mo, Tessa. Isang hakbang papatungo sa korte at sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang Miguel at Mia. Nanigas si Tessa. Ang USB drive na hawak niya ay tila naging napakabigat. Ang huling alas ay narito na, ngunit ang kapalit ay ang buhay ng kanyang mga anak. Gaano kalayo ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa katarungan kung ang mismong katarungan ang papatay sa kanyang mga mahal sa buhay?
Ang bawat hakbang patungo sa loob ng en banc session hall ng Korte Suprema ay tila paglalakad sa gitna ng kasaysayan. Ang lamig ng marmol na sahig at ang naglalakihang mga haligi ng gusali ay nagbibigay ng bigat sa bawat hininga ni Tessa. Sa labas ang ingay ng mga realista at ang kislap ng mga lente ng camera ay tila isang bagyong naghihintay na sumabog, ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging naririnig ay ang mabigat na katahimikan ng hustisya. Nakatayo sa kabilang panig sina Mateo at Doña Consuelo. Suot ang kanilang pinakamagarbong kasuotan, tila ba sila ay mga hari at reyna na hindi kayang abutin ng putik ng katotohanan. Nakangiti si Consuelo sa mga reporter, isang ngiting puno ng kumpiyansa, tila ba ang buong sistema ay nasa ilalim pa rin ng kanyang mga daliri. Do you really think you can win this, Tessa? Look around you. You are nothing but a ghost from a past we have already burned. Ang bulong ni Consuelo nang magkatabi sila sa pasilyo. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag, ngunit nanatiling diretso ang tingin ni Tessa. Ang apoy ay hindi pumapatay sa katotohanan, Doña Consuelo. Pinapatingkad lang nito ang ginto mula sa mga basura, ang banayad na sagot ni Tessa. Nagsimula ang sesyon. Ang 13 mahistrado ng Korte Suprema ay nakaupo sa kanilang matataas na silya, tila mga aninong nakamasid, sa bawat galaw ng mga tao sa ibaba. Ang buong bansa ay nakatutok sa kani-kanilang mga television at cellphone. Ang De La Vega corruption case ay naging simbolo ng laban ng maliliit na tao laban sa mga higante. Tumayo si Tessa sa harap ng podium. Suot ang kanyang simpleng puting bestida na walang anumang palamuti, tila siya ay isang tuldok ng liwanag sa gitna ng madilim na silid. Sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat buhay na kinakatawan niya, ang mga manggagawa sa Tondo, si Nacho, at ang kanyang mga anak na sina Miguel at Mia. Your Honors, I am not here as a woman seeking revenge for a broken marriage, simula ni Tessa. Ang kanyang boses ay malinaw, bawat salita ay may timbang at lalim na tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. I am here as a witness to a system of greed that has long poisoned our institutions. I call this the thesis of institutionalized corruption, a blueprint of how the De La Vega family used their power to launder public funds, steal the inheritance of the innocent, and weaponize the law to silence the truth. Ipinakita ni Tessa ang mga dokumentong nakuha niya mula sa Tondo, ang mga sulat na isinulat niya sa lumang typewriter, ang mga testimonya ng mga manggagawa na binaliwala ng mga mababang korte. For 15 years, I lived inside that mansion. I saw how they manipulated market prices, how they bribed local officials, and how they used Haya as a tool to keep everyone in line. They think that because they have the gold, they also have the right to define what is true. Your Honor, this is preposterous. This woman is mentally unstable, sigaw ng abogado ni Mateo. Ngunit itinaas ng Chief Justice ang kanyang kamay para patahimikin ito. Continue, Mrs. De La Vega, ang utos ng Chief Justice. Tumingin si Tessa ng diretso kay Mateo. Nakita niya ang pagtagaktak ng pawis sa noo ng kanyang asawa. Ang kumpiyansang nakita niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. The evidence I am about to present is not just on paper. It is digital and it is undeniable. It links the De La Vega manufacturing directly to a series of offshore accounts used by high-ranking officials to hide the people's money. This is no longer a family drama. This is a betrayal of the nation. Inilabas ni Tessa ang gintong USB drive. Ang bawat mata sa loob ng korte ay nakatuon sa maliit na bagay na iyon. Ang katahimikan ay naging nakabibingi, tila bawat tao ay hindi makahinga sa tindi ng tension. I have here the decryption key for the Swiss account registered under the names of Mateo de la Vega and Consuelo de la Vega. This key was hidden in a child's music box, the only place they thought no one would look because they have long forgotten the value of a child's innocence. Biglang tumayo si Mateo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Ang kanyang marangyang suit ay tila naging napakasikip para sa kanya. You have no proof, Tessa. That is illegal. That is stolen property. Ang bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng korte. You are a liar. You are just a bitter ex-wife trying to destroy us. Sit down, Mr. De La Vega. Ang utos ng hukom, ang tunog ng paghampas ng gavel ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Tumingin si Tessa kay Mateo at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang talunang lalaki. Ang takot sa mga mata ni Mateo
ay ang pinakamalaking kumpirmasyon ng kanyang pagkapanalo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, lumingon si Tessa sa gallery at napansin ang isang pamilyar na tao na pumasok sa likurang bahagi ng silid. Si Aling Berta, ang traidor na mayordoma, ay nakatayo doon, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang lumang rosaryo. Lalabas ba si Aling Berta para magsalita? O ito na ang huling bitag na inihanda ni Consuelo para tuluyang pigilan ang pagpasok ng katotohanan? Hindi ito isang kasinungalingan, Mateo. Ito ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga gintong pader. Ang tinig ni Tessa ay pumailan lang sa loob ng Enbank Session Hall, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa isang hudyat ni Tessa sa technical team ng korte, ang malalaking monitor sa loob ng silid ay nagliwanag. Ang lahat ay napasinghap. Hindi ang peking video ng pagtataksil ni Tessa ang lumitaw, kundi isang kuha mula sa isang nakatagong camera sa loob ng library ng mansion noong gabi ng kanilang ika-15 anibersaryo. Sa video kitang-kita sina Mateo at Bianca na nagtatawanan habang pinapanood ang isang editor na pilit na inilalagay ang mukha ni Tessa sa katawan ng ibang babae. Narinig ng buong bansa ang boses ni Mateo sa recording Make It Look Real. Gusto kong pandirihan siya ng buong bansa, lalo na ng mga anak namin. Once she's out, the inheritance is ours. Nanigas si Mateo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Sa tabi niya si Bianca ay napayuko, sinusubukang itago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng media na ngayon ay nakatutok na sa kanila. Hindi lang yan ang itinatago ninyo pagpapatuloy ni Tessa. Inabot niya ang gintong USB drive kay Nacho na ngayon ay nasa gilid ng mga mahistrado. Sa loob ng ilang segundo, lumabas sa mga screen ang isang real-time transaction map. Nakita ng lahat ang pagdaloy ng pera, milyon-milyong piso mula sa kaban ng bayan na inilipat sa De La Vega Manufacturing at pagkatapos ay idiniretso sa isang Swiss account na may codename na Consuelo Valderrama Alliance. Ang bawat transaction ay may kalakip na digital signature ni Mateo at ng ama ni Bianca, si Mayor Valderrama. Your Honors, tinatawag ko ang aking huling saksi, ang malakas na sabi ni Tessa. Tumingin siya sa dulo ng silid. Aling Berta, pakiusap, lumapit ka. Ang tunog ng mga yabag ni Aling Berta sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Consuelo. Ang matandang mayordoma ay dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang rosaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Berta, huwag kang magkakamaling magsalita ng kung ano-ano, ang sigaw ni Consuelo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Tandaan mo kung sino ang nagpapakain sa iyo. Tumahimik kayo, Doña Consuelo. Ang utos ng Chief Justice, ang tunog ng gavel ay muling narinig ng may autoridad. Witness, magsalita ka. Huminga ng malalim si Aling Berta. Nandito po ako para maglinis ng aking konsensya. Ang totoo po, ako ang nagtago ng original na CCTV footage noong gabing yon. Inutusan ako ni Doña Consuelo na sunugin ang mga gamit ni Ma'am Tessa at sabihing wala akong nakita. Binayaran nila ako ng malaking halaga para manahimik, pero hindi ko na po kayang matulog sa gabi habang naririnig ko ang iyak ni na Miguel at Mia na hinahanap ang kanilang ina. Umagos ang mga luha sa mukha ni Berta. Si Ma'am Tessa ay isang mabuting tao. Wala siyang ibang ginawa kundi mahalin si Mateo at protektahan ang pamilyang ito. Pero ang iginanti nila ay kasamaan. Nakita ko po kung paano saktan ni Bianca ang mga bata kapag wala si Mateo. Nakita ko ang lahat. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Ang mga reporter ay mabilis na nag-uulat sa kanilang mga cellphone. Sa social media, ang hashtag na #JusticeForTessa ay naging numero 1 trending topic. Tumayo si Tessa at humarap sa mga camera ng media, tila kinakausap ang bawat kababaihan sa buong Pilipinas. Ito ang kanyang golden moment. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa aking sarili, ang sabi ni Tessa, ang kanyang tinig ay puno ng emotion. Para ito sa bawat ina na inagawan ng karapatan, sa bawat asawa na nilapastangan ng dangal, at sa bawat mamamayan na ninanakawan ng kanilang kinabukasan ng mga taong akala nila ay kanilang sandigan. Ang katotohanan ay hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy, at ang katarungan ay hindi kailanman mabibili ng ginto.
Dahan-dahang napaupo si Consuelo sa kanyang silya. Ang kanyang marangyang anyo ay tila naging isang tuyot na dahon. Ang listahan ng kanyang mga krimen, mula sa falsification of documents, child abuse, hanggang sa money laundering at plunder, ay binabasa na ng court secretary. Based on the overwhelming evidence presented including the verified digital logs and the eyewitness testimony, ang deklara ng Chief Justice ang kanyang boses ay tila hatol ng langit. This court finds probable cause for the immediate arrest of Mateo de la Vega, Consuelo de la Vega, and Bianca Valderrama. The custody of the children Miguel and Mia is hereby returned to their biological mother, Tessa de la Vega, effective immediately. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng korte ay naging hudyat ng pagpasok ng mga pulis. Ang mga bakal na posas ay kumalansing isang tunog na dati ay kinatatakutan ni Tessa, pero ngayon ay tunog ng kanyang kalayaan. Lumapit ang mga pulis kay Mateo. Mr. De La Vega, you are under arrest. Hindi ito maaari. Tessa, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat ang pagsusumamo ni Mateo habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ngunit hindi na siya tinalikuran ni Tessa. Ang tanging tingin na ibinigay ni Tessa ay isang tingin ng habag-habag para sa isang lalaking naging alipin ng sarili niyang kasakiman. Habang inalalayan si Consuelo palabas ang matanda, ay tila nawalan na ng malay ang kanyang muka ay balot ng kahihiyan sa harap ng buong bansa. Si Bianca naman ay nagwawala isinisigaw ang pangalan ng kanyang ama, ngunit alam ng lahat na maging ang mayor ay hinuhuli na rin sa mga sandaling iyon. Naiwang nakatayo si Tessa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay gumaan, ang kanyang puso ay sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Tumingin siya kay Nacho na nakangiti sa kanya mula sa malayo. Ang laban ay tapos na. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang maliit na tinig ang narinig ni Tessa mula sa pinto. Mama, nilingon ni Tessa ang pinto at nakita ang kanyang mga anak. Sina Miguel at Mia, bitbit ni Mang Jose, ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang tunog ng kanilang maliliit na paa sa marmol ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Tessa sa kanyang buong buhay. Doon sa gitna ng Korte Suprema lumuhod si Tessa at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanilang mga balikat, mga luha ng wagas na kaligayahan. Ang dilim ng tondo at ang lamig ng selda ay naglaho na pinalitan ng init ng yakap na pinangarap niya gabi-gabi. Nakamit na ang katarungan. Pero sapat na nga ba ang pagkapanalo sa korte para gamutin ang mga sugat ng nakaraan? At ano ang naghihintay kay Tessa sa kanyang bagong simula bilang isang simbolo ng katarungan para sa bayan? Ang bawat hakbang palabas ng gusali ng Korte Suprema ay tila pagbagtas sa isang dagat ng mga tao. Ang mga agila na dati ay lumilipad ng mataas sa kaitaasan ng Makati ay ngayon ay nakasubsob na sa putik ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa bawat kislap ng flash ng camera, ang bawat dumi sa mukha ni na Mateo at Consuelo ay naging malinaw sa paningin ng buong mundo. Para sa inyo po ito, atete, ang sigaw ni Mang Jose ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay kasabay ng hiyawan ng mga taga-tondo na nakahanay sa labas ng korte. Bitbit nila ang kanilang mga sako at placard, ang kanilang mga muka ay puno ng tagumpay. Ang mga taong dati ay tinatrato ni na Consuelo na parang mga basurang hindi dapat hawakan ngayon ay siyang nagsisilbing harang sa kanilang pagtakas. Umalis kayo sa daan. Mga hampas lupa ang hiyaw ni Mateo habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling barong ay napunit na at ang kanyang buhok na dati ay maayos ay gulo-gulo na. Isang lalaking taga-tondo ang humarang sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng puot. Ang putik na tinatawag niyo Mateo ay siya ring lulunod sa inyo ngayon, ang matapang na sabi ng lalaki. Sa kabilang bahagi, si Doña Consuelo ay hindi na makalakad ng tuwid. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang hiya. Ito ang kanyang pinakamatinding takot, ang maging paksa ng usap-usapan ng mga taong itinuring niyang mababa. Biglang napahawak si Consuelo sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ay naging malinaw sa gitna ng gulo. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa semento. Walang lumapit para tulungan siya, kundi ang mga pulis na magdadala sa kanya sa ospital na may kasamang bantay.
Ito ang karma ng isang babaeng ginamit ang kanyang yaman para manakit ng iba. Sa huli tanging ang malamig na bakal ng ambulansya ang kanyang naging sandigan. Mateo, tulungan mo ako ang mahinang tawag ni Consuelo, pero si Mateo ay abala sa pakikipag-away sa mga reporter, sinusubukang itago ang kanyang mukha. Ang pamilyang De La Vega na dati ay nagbubuklod dahil sa pera ngayon, ay nagkakawatak-watak sa gitna ng sakuna. Samantala si Bianca ay nahuli sa loob ng isang pribadong elevator bitbit ang isang bag na puno ng alahas at pera. Sinubukan niyang suhulan ng gwardya, pero ang gwardya ay isa rin sa mga manggagawang tinulungan ni Tessa noon. Hindi lahat ng tao ay may presyo. Bianca ang sabi ng gwardya habang isinasara ang pinto ng elevator para hintayin ang mga pulis. Ang bawat brilyanteng suot ni Bianca ay tila mga luha ng mga taong ninakawan nila. Nagniningning sa ilalim ng ilaw pero walang halaga sa harap ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Tessa sa itaas ng hagdanan ng Korte Suprema, hawak ang mga kamay ni Miguel at Mia. Ang kanyang mga anak ay nakasiksik sa kanyang tabi, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka pero wala na ang takot. Ang bawat haplos ni Tessa sa kanilang buhok ay isang pangako na hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay. Lumapit si Nacho kay Tessa. May bakas ng sugat ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Inabot niya kay Tessa ang isang maliit na folder, ang pinal na kautusan para sa full custody ng mga bata. Tapos na, Tessa. Wala na ang mga agila bulong ni Nacho. Salamat, Nacho. Dahil sa iyo nahanap ko ang lakas na akala ko ay nawala na, sagot ni Tessa. Hindi dahil sa akin pagwawasto ni Nacho. Dahil yan sa pag-ibig mo bilang isang ina. Yan ang tanging bagay na hindi kayang bilhin o sirain ng mga De La Vega. Tumingin si Tessa sa malayo sa direksyon ng Tondo kung saan nagsimula ang kanyang muling pagsilang. Ang mansion sa Makati ay maaaring wala na, ang yaman ay maaaring naglaho, pero ang dangal na binuo niya sa gitna ng hirap ay mananatiling buhay. Inalalayan ni Tessa ang kanyang mga anak pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang nila ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ang tunog ng mga sirena ng pulis na palayo ay tila huling hantungan ng isang masamang panaginip. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam ni Tessa na ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang, ang pagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng nakaraan sa puso ng kanyang mga anak. Nang sumakay sila sa sasakyan ni Mang Jose, isang huling sulyap ang ibinigay ni Tessa sa gusali ng korte. Ang katotohanan ay nanalo, pero ang presyo nito ay hindi biro. Gaano katagal bago muling matutong magtiwala si Tessa sa isang mundo na minsan na siyang itinapon? At sa kanyang bagong tungkulin, kakayanin ba niyang panatilihin ang liwanag na nahanap niya sa Tondo? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na pag-ikot ng mga pahina ng isang makapal na libro. Sa loob ng dakilang bulwagan ng palasyo ng Malacanang, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong pintura at ang mabigat na halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita. Nakatayo si Tessa sa harap ng malaking salamin, ang kanyang anyo ay hindi na ang sugatang babae na itinapon sa ulan, kundi isang babaeng puno ng awtoridad at kapayapaan. Sinuot ni Tessa ang kanyang itim na toga, ang uniforme ng katarungan. Ang bigat ng tela sa kanyang mga balikat ay hindi na isang pasanin kundi isang pangako. Nang tingnan niya ang kanyang sarili, naalala niya ang gabing iyon sa Tondo, kung saan ang tanging liwanag niya ay isang maliit na kandila at ang talino ng kanyang isipan. Ngayon ang liwanag na iyon ay magsisilbing gabay para sa buong bansa. Bagay na bagay sa iyo, Justice De La Vega. Ang isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Nilingon ni Tessa ang pinto at nakita si Nacho. Maayos na ang kanyang suot, ang kanyang buhok ay malinis at ang kanyang mga mata ay wala na ang pait ng nakaraan. Katatapos lamang ng 6 na buwang sentensya ni Nacho, isang maikling parusa dahil sa kanyang malaking tulong sa pagpuksa sa korupsyon ng mga De La Vega. Tinanggap ni Tessa ang kanyang pagbabalik hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kapatid at katuwang sa kanyang mga advokasya. Salamat dahil nandito ka, Nacho, ang sabi ni Tessa habang inaayos ang kwelyo ng kanyang toga. Hindi ko palalampasin ang araw na ang atete ng Tondo ay formal ng magiging Justice, Tessa, ang nakangiting sagot ng binata. Pagkatapos ng formal na panunumpa bilang tamfan ng Toa Antoy Cao, ang unang pinuntahan ni Tessa ay hindi ang isang marangyang celebration sa Makati, kundi ang masikip na eskinita ng Tondo. Ang tunog ng mga palakpak at sigawan ng mga tao
ay bumati sa kanya pagbaba ng sasakyan. Doon sa gitna ng karalitaan itinayo ni Tessa ang Atete Legal Center, isang klinika na nagbibigay ng libreng serbisyong legal para sa mga mahihirap, lalo na para sa mga inang biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan. Niyakap ni Lola Rosa si Tessa nang mahigpit ang amoy ng matanda, na parang tuyong dahon at pagmamahal, ay tila nagpabalik sa lahat ng mga alaala ng kanyang muling pagsilang. Sabi ko sa iyo, iha, ang katarungan ay parang tanim, kailangan mo lang itong diligan ng iyong pagtitiyaga, ang bulong ni Lola Rosa habang may luha sa kanyang mga mata. Bago matapos ang araw, dinala ni Tessa ang kanyang mga anak, sina Miguel at Mia, sa tapat ng lumang mansion ng mga De La Vega. Ngunit ang mansion ay hindi na pag-ari ng pamilyang sumira sa kanila. Ang mga matataas na pader ay binabaan at ang malaking gate ay palaging nakabukas. Ang mansion ay isa ng Tessa's Haven, isang shelter para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at mga kababaihang walang mapuntahan. Sina Mateo at Consuelo ay nananatili sa loob ng pambansang bilangguan, binubuno ang habambuhay na parusa para sa kanilang mga krimen. Wala na ang kanilang yaman, wala na ang kanilang kapangyarihan. Tanging ang anino ng kanilang mga pagkakamali ang kanilang kasama sa loob ng malamig na rehas. Habang nakatitig sa lumulubog na araw sa Manila Bay, naupo si Tessa sa damuhan kasama ang kanyang mga anak. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang tanawin na tila isang obra maestra ng pag-asa. Mama, bakit po natin ibinigay ang bahay sa ibang tao? Ang tanong ni Miguel habang nakasandal sa balikat ni Tessa. Hinaplos ni Tessa ang buhok ng kanyang anak. Dahil ang tunay na yaman, Miguel, ay wala sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Ang tunay na yaman ay ang katotohanan. Kapag hawak mo ang katotohanan, hinding-hindi ka magiging mahirap. At ang bahay na iyon ay mas may halaga ngayon dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa mga taong nangangailangan. Tumingin si Tessa kay Mia na masayang naglalaro sa tabi. Lagi ninyong tatandaan, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa mabuti at pagtayo para sa mga hindi makapagsalita. Niyakap ni Tessa ang dalawang bata ng sabay. Ang tunog ng alon sa pampang at ang malambot na ihip ng hangin ay tila isang bendisyon sa kanilang bagong simula. Ang sakit ng nakaraan ay naging isang mahalagang aral, ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Ang katarungan ay hindi lamang bulag, ito ay may puso para sa mga marunong lumaban. At para kay Justice Tessa de la Vega, ang laban ay hindi nagtapos sa loob ng korte. Ito ay nagpapatuloy sa bawat buhay na kanyang nababago, sa bawat katotohanang kanyang pinoprotektahan, at sa bawat paglubog ng araw na nagbibigay daan sa isang mas maliwanag na bukas. Ang bawat haplos ng hangin mula sa dalampasigan ay tila bumubulong sa atin na tapos na ang unos at sa wakas ang mga pusong sugatan ay nakauwi na sa kanilang tunay na tahanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Tessa. Habang isinusulat ko ang tagpong iyon sa unang kabanata, kung saan ang isang inang basang-basa sa ulan ay pilit na inilalayo sa kanyang mga anak, habang nilalait ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, hindi ko mapigilang mapaluha sa tindi ng sakit. Ang kwentong ito ay hindi lamang binuo mula sa imahinasyon. Ito ay isang pagpupugay sa bawat babaeng biktima ng pagtataksil at kawalan ng katarungan na piniling manahimik muna upang makabuo ng mas matibay na sandata. Ang lumang typewriter ni Tessa sa tundo ay hindi lamang bakal at tinta. Ito ang simbolo na ang ating boses, kapag hinaluan ng talino at dangal, ay mas malakas pa sa anumang gintong susi ng mga mapang-api. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Tessa na patawarin si Nacho at tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang bagong simula? O sapat na ba ang naging karma para kina Mateo at Consuelo sa loob ng pitan? Gusto ko ring itanong, nasaan kayo sa mga sandaling ito habang nakikinig sa huling bahagi ng ating kwento? Marahil ay abala kayo sa pagluluto para sa inyong pamilya, naglilinis ng bahay, o kaya naman ay nagpapahinga sa ilalim ng malamig na gabi. Pakisulat naman sa comment section kung anong trabaho ang ginagawa ninyo ngayon at kung saang panig kayo ng mundo nakikinig. Ang inyong mga komento, like at pag-share ay nagsisilbing lakas para sa akin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong magbibigay sa atin ng pag-asa.
Hangad ko ang inyong kaligtasan at naway baunin ninyo sa inyong pagtulog ang aral na ang katotohanan ay parang araw maaaring takpan ng ulap sa loob ng mahabang panahon. Pero hinding-hindi ito mapipigilan sa muling pagsikat. Pamagat ng kwento ang liwanag sa tondo, ang muling pagbangon ni Justice Tessa Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.